Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, so quick market update lang tayo mga tol, no? So, check lang natin yung market bago tayo magpahinga, bago tayo bumalik sa mga kanya-kanya nating ginagawa. So, update lang muna natin kung ano yung nangyayari, no? So, una, medyo gusto ko lang sana i-share sa inyo, no? Yung nakikita nyo sa stories ko, no? So, ito po yun, no? So, after 7 months na pagbuo ng sistema sa intraday, medyo nakuha ko na siya. No, so medyo natagalan kasi sobrang daming parameters na kailangan i-consider sa intraday. So hindi siya tulad ng intraweek na madali lang. Pag intraweek yun kasi yung dati natin, yung supremo range na intraweek. So hanggang ngayon gamit natin siya. Pero kasi nung nag full time ako, dumating ako sa point kailangan ko magbayad ng bills agad-agad kasi hindi naman nahihinto ang bills eh. Araw-araw kami kumakain. Araw-araw meron kaming pinagkakagastusan. Araw-araw nilalabas ko naman ng family ko. Meron kaming rent na binabayaran. Meron kaming binabayaran ganito na ganyan. Mortgage na binabayaran. Madami. Kada hinga namin may bayad eh. So hindi uubra na wala akong pagkakakitaan sa intraday. No? So, kailangan ko ngayon aralin kung paano gumalaw sa intraday para dapat sa isang araw makapag-trade ako at least 3 trades. Yun. Okay na ako doon. No? Yung kumita ko ng quota ko sa isang araw, kailangan kong kumota. So, ano yung kailangan kong gawin? Kailangan kong bumuo ng pang-intraday. At yun nga, naging successful akong bumuo. Tapos, meron pang indicator para hindi ako nag-overanalyze. So, pindot lang ako ng pindot ngayon. Ano? Ngayon, itatry ko siyang gumawa ng bot. Ang problema kasi sa bot, hindi ko siya limited lang kasi yung kaya ng bot. Kasi yung bot, limited lang eh. Limited lang talaga. Hindi uubra yung halimbawa may mga sweep, ganyan. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng rules eh. So, hindi mo siya mako-code. Ito kasi, based lang sa candlestick. So, basic analysis lang ng candlestick. Kapag kakabisado mo na kung paano gumagalaw yung price based on candlestick, dun mo maiintindihan, okay, ito based lang sa candlestick. Kumbaga gusto ko lang ng visual pag nakita ko to sa mga key levels, no? Okay, so ngayon sa bot kasi mga kapatid, hindi talaga uubra eh. Hindi siya ganun hindi mo malagyan ng rules eh, no? Limited yung rules na pwede mong ilagay. No, so yun din yung nakikita ko. Sobrang galing o sobrang nakakatakot yung kaalaman ng ng AI. Lalo na kung alam mo yung ginagawa. Halimbawa, ako kasi yung nakikreate eh. Ngayon, kapag humingi ka ng tulong sa AI, tapos sasabihin mo lang yung gusto mo, grabe, mai-exceed niya yung expectations mo eh. Okay, so yun yung maganda ron. Ang problema, laging may limitation. Yun yung maganda naman, kapag ikaw mismo yung nagko-code, magagawan mo siya ng rules eh. Yun yung maganda ron, no? So, okay. Dito, meron tayong sell, which is nangyari. Meron tayong buy dito, which is nag-play, no? So, ganun lang kadali ang buhay after ng nagawa kong indicator na to, no? So, basic na yun. Hindi to based sa indicator, sa oscillators. Kasi majority ng mga bot at majority nakadepende lang sa moving average eh, 'di ba? Ride the trend. Kaya nga ganun yung style na hindi po ganun na akin. Sa akin nakaset yung signal na yan sa candlestick. Kumbaga nilagyan ko ng rules yung candlestick. Kapag ganito yung ginawa ng candlestick, kailangan ganito yung signal. Kapag ganito yung ginawa ng candlestick, kailangan ganito yung signal. So yun po yung sa akin. Hindi po ako nakatingin sa oscillator. Kasi oscillator, late yan. Sobrang late yan. Magsisignal yan, andito na. Wala ka nang mapapala dyan. Kaya ang nakita nyo, dulo-dulo lagi yung signal. Kasi nga, naka-candlestick yung signal, hindi oscillator. Okay? Hindi uubra yung oscillator. Ako na nagsasabi sa inyo, no? Again, nagki-create po ako, creator ako ng indicator. Kaya alam ko yung limitation ng indicator. No? Again, depende pa rin yan sa paggamit mo. Baka dahil higher time frame ka, wala kang stop loss, kaya uubra sa'yo. Paano kaming mga maliliit yung capital na gustong lumaki yung capital, gustong kumita. So, hindi uubra sa amin yun. Kasi, hindi kami kikita kung ganun yung style namin, no? Okay. Game. Bitcoin. Okay, wait lang. Check muna natin yung kaganapan dito. Okay, meron tayong signal dito ng sell. Okay, Solana. Signal natin ng sell. Boom.
Okay, signal natin dito ng sell. Boom. Again, hindi ka magbabay dito dahil meron tayong rules. Okay, so hindi ko muna masasabi sa inyo yung rules, pero ang buy natin dito, nag-play, then nung sell, boom. Ondo, look, grabe, dulong-dulo bro. Dulong-dulo. Imagine mo ang stop loss mo, ganito lang oh. Sabi ko sa inyo bro, kapag ka-binase ko yung signal na yan sa may indicator, eto bro, yung magiging entry mo oh. Eto mismo. Eto mismo magiging entry mo dyan. Nasaan na yung stop loss mo? Hindi ka naman pwede ilagay ng stop loss dito eh. Ang magiging stop loss mo dyan, yung previous swing low, which is eto. Wala ka na makikitang pera dyan bro. Ilagay mo yung, saan mo ilalagay? Stop loss din eh. Masasabi mo lang yan kasi, nag-play na eh. Replay na lang to eh. Pero kapag real time yan, hindi mo kaya lagyan ng stop loss dyan, kukunin lang yan. So para ka lang namigay ng pera. Hindi ubra. Kasi walang kwenta yung stop loss mo dyan. Kasi nga nasa gitna. Dapat hindi ka pumapasok sa gitna. Again, yung isa pa sa reason kung bakit bumuo ko na to, kasi isa sa mga nagiging talo ko, pumapasok ako sa breakout, which is sobrang mali. Ngayon, bakit ako pumapasok sa breakout? May instances kasi na pa nag-breakout, hindi na nagre-retrace. Yun yung lagi akong nafo-FOMO. So sabi ko, okay, kung ganun, kailangan ko unahan yung breakout. Kailangan ko unahan yung breakout. Kasi yung breakout, nakaka-busy talaga yun. Lalo na, kapag ka walang signal na ganyan, hindi mo naman alam kung agad-agad ba siya magdadump. Hindi mo alam. So, kailangan mo mauna. Okay, so yun yung naging rules ko. So, na-rules ko na kapag hindi nag-retrace sa area na gusto ko, hindi siya maglalagay ng signal. Yun yung reason kung bakit hindi nagbigay ng signal si Bitcoin dito bago mag-dump. Diba? Ito, buy, buy, buy. So, profit. Tapos, nung andito na yung price, okay, again, isa sa mga rules natin, dapat nasa trend. Ngayon, nung andito na yung price, hindi siya nagsabi ng sell kasi wala sa, nakita mo dito, breakout, bumalik, pero hindi bumalik sa gusto kong price, walang signal. Kasi yun yung iniiwasan ko. No? So, yun yung dahilan kung bakit bumuo tayo ng indicator, iniiwasan ko yung mga bagay na ganun. Okay, tingnan mo yung sol. Boom. No? Ondo sell, boom. Okay, XRP, wala din. Kasi nga breakout to. Yun yung ayaw ko talaga. No? Yun yung maganda dito sa may indicator na ginawa ko. Maiiwasan ko ngayon yung mga ganong FOMO. No? Nakita mo dito bro? Dulong-dulo bro entry mo. Dulong-dulo. No? Kasi hindi ka nakabase sa indicator. The more na bubase ka sa indicator, the more na hindi talaga mag-work. Bakit? Kapag binase mo yan sa moving average, eto bro yung magiging entry mo. Okay? So, eto yung entry mo. Saan nalagay ng stop loss mo? Dito? Hindi siguro. Yes, oo, sasabihin mo ganyan kasi replay na lang yan. Pero kung ikaw maglalagay ng stop loss, sigurado ko ilalagay mo yan sa swing high. No? Tapos target mo eto, 2:1. Oh, paano ka kikita ng pera sa 2:1? 'Di ba? Hindi. Okay? Etong inch, nag-drop na siya nung pagka-sell mo dito kaso nag-bounce na siya. Kasi, andito siya sa range natin. No? So, isa pa to sa mga rules. Basta tumama na dito sa range, nakita mo yung blue na yan. Ako rin nang gumawa niya, code niyan. So, iba yan. Hindi siya previous week high, hindi rin siya Monday range. So, iba to. So, ako'y bumuo na ito. Okay, ito lang, ibig sabihin lang nito, ito yung area kung saan, matetrace niya kung saan yung malakas na buy nung oras na yon. So, ibig sabihin, area yon kung saan nagkakaroon ng buy, kailangan mo mag-ingat, no? Okay. Nakita mo, sell, boom. No? Sell, boom. No? So, yun. Ganun lang siya kasimple sa intraday. No? Wala siyang kahirap-hirap. Ngayon, intraday yan. Easy profit yan. Ngayon, balik na tayo sa analysis natin, kapatid. No? Okay, tanggalin na muna natin indicator natin. At masyado tayong masaya. Punta muna tayo sa analysis natin. Okay, chart. Anong chart ba yun? Okay, sorry. Stream 1. Okay, Bitcoin. Ayan na. Bitcoin, previous week high. Nagkakaroon na ulit tayo ng drop. Gaya ng sabi sa inyo, supreme range. Laging area yan ng selling. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat. Kasi area ng selling. So, sabi ko sa inyo, either Monday, hindi pa ako nagpo-full entry kasi sa intraweek, intraweek, iba yung intraday setup natin,
Sa intra-week, hindi pa ako nag-full entry kasi yung Monday range hindi pa nagagalaw. Ibig sabihin, inside bar pa lang. Pagka ganun, mag-ingat ka kasi possible ma-sweep ka dyan. So ngayon, wala pa. Pero kapag ka nag-coil down na dito sa baba yan, mas malakas na yung sellers kasi ang trend mo nasa pataas kapatid. So konting ingat muna kasi nasa taas pa yung trend mo, pwede pang mag-sweep yan sa taas and then tsaka mag-dump. No? Ngayon, intra-week yun. Meron tayong system sa intraday para kumikita ka daily, 3 beses sa isang araw. Kasi 3 beses ka rin yung makakain eh. So 3 beses ka kikita. So kailangan ganun, no? So based yun sa session. Based yun sa session. Pagka Asian session, usually free money Asian session eh. Kasi Asian session, usually breakout. Pag sinabi natin, breakout. Tuloy continuation, hindi breakout, continuation. Pag New York, medyo challenging. Depende yan kung ano yung parameters na ibibigay ko sa inyo based doon sa intraday, no? So, yun. Nagko-coil down na ulit tayo sa previous week which is yung sinasabi ko sa inyo. Again, hindi pa tayo full entry kasi yung Monday range hindi pa galaw, no? So, konting ingat lang, short and long, no? Again, habang wala kayo sa key levels, mag-iingat kayo. Ngayon, meron tayong intraday setup. Hindi mo kailangan mag-ingat doon kasi meron kang setup doon mismo. Signal na, no? ADA. Okay, sabi natin, pag area ng previous week high, iwas sa short, ay sa long. Yan yung reason. No? Yan yung reason. Again, pwede yan mag-bounce, pero sabi ko sa inyo, mag-ingat kasi sellers area yan ng intra-week, yung supremo range. Dyan ko binase kung saan kami nagsisell. Okay? So ngayon, wag ka doon mag-long. I mean, pwede ka naman tama, tas mali kami. Pero, gaya ng sinasabi ko sa inyo, base sa observation ko, usually dyan yung area kung saan nagkakaroon ng dumping. Pero walang 100%. Sinasabi ko lang, mag-ingat ka. 'Di ba? Concern nga ako sa iyo eh. Hindi naman kita sinasabihang tama ako. Mali ako bro, ikaw yung tama, no? Kumbaga sinasabi ko lang mag-ingat ka kasi love ko yung pera mo, no? So wag mo nang ibigay sa iba, no? Okay, etong SUI, meron tayo acceptance above previous week high, which is good. Bullish tayo dito kay SUI, pero up to Friday lang. Hindi natin sure kung hanggang saan yung iaangat nito. Pwede siya mag-dump ng Friday. Tingnan natin siya sa daily. Oops, wait lang. Nasa resistance pala tayo. So, tingnan natin sa daily ano yung formation ng candle niya. Okay, wait lang. Bullish tayo dito. No? So, hindi ito pang short. Bakit? Meron tayong 3 consecutive pero nasa resistance tayo. So, pwedeng magkaroon tayo ng rejection dyan. Pero hindi pa to bearish pattern para sa akin. No? So, kasi pwede pa yan mag-sweep bukas papunta dito sa high. And then, tsaka siya mag-dump para mag-create ng head and shoulder. No, tandaan nyo, SUI, possible mag-head and shoulder siya bukas. Pero for now, hindi ko pa siya nakikitaan ng bullish, ay ng bearish na price action. Okay, Solana, medyo bearish na yung price action. Nasaan ba to? Kaso, nasa above ng previous week high. Pero para sa akin, medyo bearish na tong price action na to. Ngayon, walang makakapagsabi kasi bro kung ano yung mangyayari till it happens. Kaya tayo bumuo ng intraday. Kasi hindi naman natin malalaman, mahirap kasi mag-expect ng ng movement eh. So kailangan natin kumita ng pera sa intraday at the same time kaya natin i-trade yung intra-week para meron tayong basis, no? Okay, again, iingat tayo ng konti dito kasi around resistance to. Again, ito medyo bearish sa akin yung ano to kasi kung titingnan mo sa lower time frame, head and shoulder 'yan. Correct? Kaso pwede pa kasi yan pwedeng Friday siya mag-dump, pwedeng mag-doji lang yan dito, then Friday isang malaking candle na ganyan. Again, mapo-form lang yung yung magandang head and shoulder diyan kapag nag-play na. Ngayon, ano ba hini-trade mo, 'di ba ito? Kaya nga meron tayong intraday. Ngayon, etong sinabi ko pag previous week high, selling point 'yon. O di meron kang ngayong meron kang presumption. Kapag may presumption ka, alam mo agad, okay, anong setup ba yung hinahanap ko? Hindi yung tsaka ka palang mag-iisip. Pagka ganun, hindi ka makakasetup, mapaparalyze ka kasi wala kang presumption dun sa mangyayari, no? So, kailangan lagi mong nakikita agad yun. Eto, hindi natin masabi pa, ondo, kasi nga, 3 consecutive up candle. So, medyo ingat lang ng konti. Hindi pa siya pang short para sa akin. So, above siya ng previous week high. Nagkaroon na rin tayo ng rejection dito sa Monday high. So, hindi natin alam kung hanggang saan, kung paano. Pero sa ngayon, para sa akin, hindi pa siya pang short sa intra-week.
Pero intraday, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, nag-signal na siya ng short. Nag-signal na siya ng short sa dulong-dulo. Dulong-dulo mismo, kapatid, no? Dulong-dulo, no? Kumbaga, ito, kumbaga ano na to, no? Sa dulo mismo, no? Okay? Okay tayo doon, no? So, intra-week, gaya ng sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo pag nasa previous week high at nasa Monday high kasi possible magkaroon tayo ng drop dyan. Pero, wala pa sa pattern ko yung bearish pattern niya. Sa intraday pa lang, no? XRP, pangit na XRP talaga kahit kailan. Kaya ayoko to eh. Tanggalin ko nga to. No? I mean, hindi ko naman kailangan ng maraming coins. You know? Again, ito mo tong LTC. Nag-sample na. Above Monday high, above previous week high, tumulo. Okay? Tumulo na. Ngayon, pag tinignan natin yan, sa intraday, nag-signal ba? Dulong-dulo ulit. Dulong-dulo, kapatid. No? Dulong-dulo. May buy, may sell. No? So, dulong-dulo yan, kapatid. No? So, again, ganun lang siya kasimple. Okay? So, meron kang analysis sa intra-week, nakita mo above previous week high na pala, Monday high na eh. So, ngayon mag-aabang ka ngayon ng short. Nakakita ka ng sell ngayon. Dali-dali ka ngayon nagsesell. Kumita ka na ngayon. Diba? May pang-date ka na ngayon. May pang-boom-boom ka na, diba? Okay. So, inch. Okay, inch. Tingnan natin siya sa intra-week. No? So, may ganda yung ginagawa ni inch. Ay, meron pala kasi siyang acceptance above previous week high, which is ito yung gusto. Kasi marami kong hold nito eh. Please, umangat ka na. Please, umangat ka na. Marami ko hold nito. Pero naka-stake. No? So, kumikita naman siya at least 5 to 6 inch a day. So, looking good. Bumalik ka lang sa 50. Goods na tayo. No? Goods na tayo. Okay na tayo. Bati na tayo. No? So, yun lang ang kailangan ko. Bumalik ka sa 50. Okay. So, check na natin. Ayan, pwede na. Bumalik ka lang sa 50, bro. Bumalik ka lang sa 50, okay na. No? Ito, above previous week high, pero nasa above na siya ng Monday high. So, careful. Again, Monday high, ibig sabihin, okay, seller's area yan. Tingnan natin. Chart 5, yung intraday. Boom. Sell, 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 sell. Boom. Kinaldabog, no? So, profit ka na. So, ngayon, nandito ka na sa may key area. Okay, mag-ano ka na, risk off ka na. O kaya, bawasan mo na yung trade mo. Tapos, lagi ka na ng SL dun sa entry mo. Tapos, matulog ka na. Kasi, bawal, nagpupuyat. No? Kasi, nagpupuyat ka, binabantayan mo. Hindi naman yan gagalaw sa gusto mo. No? Set mo lang, tapos iwan mo na. No? Kasi, hindi naman gagalaw yan sa gusto mo mangyari. May stress ka lang. No? Maliligalig ka lang. No? So, iwanan mo na. Okay? So, gets nyo yung ibig sabihin? So, update tayo. Previous week high, seller's area. Ingat tayo ng konti. Ulitin ko yung higher time frame, no, mga kapatid. So, higher time frame, tingnan natin. Okay, gaya ng sabi ko, possible, ito, bear flag yung ginagawa niya kasi nasa resistance tayo. Ngayon, sabi ko sa inyo, hindi po tayo Diyos para malaman yung mangyayari sa future. Kasi kapag yan, nag-close yung weekly above na ito, bullish yun. Ibig sabihin yan, reclaim yung market price. Ito yung market value ngayon, 88 siya 108. So, ito yung discounted price, ito yung premium price, aangat yan. Aangat yan. No? Kasi, bumalik sa range eh. Ibig sabihin kasi bro, nung nasa below ng range, hindi siya accepted na market value ni Bitcoin. So, ibig sabihin, ang market value niya, ito yung premium price, ito ngayon yung discounted, which is 72,000. So, ingat lang. No? Ang sinasabi ko lang, wala akong sinasabi na magdadump. Ang sinasabi ko lang, wait lang, nasa higher price ka. Kapag ba higher yung price, ano ginagawa? Binibenta pa o binibili? Ay kapag binibili mo, yung mataas na presyo, hindi ko alam kung paano ka mag-isip. No? Pero, kapag ka mataas ang presyo, nagbebenta. Kasi nga, mataas eh. Profit ka eh. Bakit ka ngayon magbibili? Diba? Unless, tumaas yung demand, umakyat above nito, magbabago ngayon yung market value. So, magiging market value ng range niya 88,108. So, ito ngayon yung discounted, ito ngayon yung premium. Gets? Ganun na siya kasimple. Bakit ganun? Paano ko naman nalaman na ganun? Ayun yung linya. Meron namang, may reaction eh.
Ibig sabihin dyan yung buyer, dito yung seller. Ganun lang kasimple. Bumagsak. Ibig sabihin, ito na ngayon yung seller, ito na ngayon yung buyer. Ganun lang siya kasimple. Huwag mong pakomplikaduhin. Kasi the more na pinapakomplikado mo yan, the more na hindi mo siya maintindihan. Kaya nga meron tayo intra-week system para malaman mo, okay, nandito na tayo sa point ng selling. Kapag point ng selling, kailangan ko ng trigger para mag-short. At ngayon, binigyan ko na kayo pati ng intraday. May signal ka na rin kung paanong gagawin mo, no? So, may signal ka na, no? So, wala ka nang po problemahin ngayon. Kailangan mo na lang, i-confirm mo na lang, no? So, yun. Yun lang muna, kapatid. Excited ako i-share yan sa inyo, pero hindi pa siya ngayon. Pinapolish pa namin. Kapag ka nabuo na namin to sa isang indicator, tsaka namin to ipapublish, no? At hindi siya uubrang 7 indicator tapos nakalagay sa inyo, no? So, kailangan isa lang para hindi na rin kayo magsasub sa trading view. Kasi walang kwenta yun. Ano lang yun? Waste of money ang trading view subscription. Sinasabi ko na sa inyo, magkano yun? $400? $369 yung akin eh. $369. So, sobrang waste ng pera yun. No? Kasi isa lang naman tinitrade mo. Hindi ka naman pwede magtatlong trade sa isang bigayan eh. Unless, wala kang risk management. Uulitin ko, common sense. Kapag ka nag-risk ka ng 2%, tapos nag-open ka ng 3 position, ilang percent na yun? 2%, 6% na yun. So, wala na yun sa risk management mo. Hindi, kapag natalo ka, tapos ng 6% yun. Paano kung 5% risk? Kasi, maliit capital mo. The more na lumiliit capital mo, the higher the rate yung risk. Kasi kung 1%, tapos $100 lang capital mo, aabutin ka ng gazillion years bago kumita. So, ibig sabihin, kung $100 tapos 1% risk, $1 lang yun. Hindi tinanggap ng exchange yun. Diba? Nagkara-cruise ka na lang dapat kapag ganon. Kasi hindi yung tatanggapin ng exchange. $1 risk, hindi. Alam ko may minimum na $20 pa, $10, hindi ko alam, no? So, dun pa lang, hindi na uubra, no? So, yun yung reason kung bakit, no? So, wala din kwenta mag-subscribe, no? Yun din, na-realize ko rin, bakit ang dami kong coins sa watchlist ko? Tapos, isa lang i-entryhan ko. So, ginulo ko lang yung isip ko. Pagkatapos kong guluhin yung isip ko, mapapaisip ako, alin din yung papasukan, kaya pare-parehas. Wala din. Ang kailangan mo, solid na sistema, kung kailan ka mag-buy and sell. Yun lang naman ang kailangan mo. Diba? Okay, so yun lang muna mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. At update tayo ulit bukas. Sana mag-play na yung mga positions natin. So, early profit tayo ngayon kasi nag-dump na agad. So, sa intraday gaya ng pinakita ko sa inyo. So, balik tayo ulit mamaya lang. Kasi hinihintay ko lang pumunta sa key levels. Pagkatapos na siya sa key levels, ibang posisyon naman yon. Hintayin ko lang mag-signal ulit yung indicator natin. No? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat. Soon, i-release natin yan for release. Okay, para isang indicator na lang. So, yun lang. Maraming salamat. God bless sa inyo. Ulitin ko sa mga wala pang MEXC, please, yun lang yung hiling ko sa inyo. MEXC, tulungan natin sila, support natin sila, gamitin nyo yung link ko. Instead na iba yung tulungan mo, mga influencer na wala naman talagang bilang o wala naman talagang ambag, gumagawa tayo bro ng gumagawa tayong legacy, gumagawa tayo ng sarili natin. Tandaan nyo po, yung ginagawa ko indicator na yan, ako mismo yung nag-code. Meron akong katulong, kami yung nagko-code. Hindi ako kumukuha ng code sa indicator, o kaya hindi ako kumukuha ng code sa exchange. Hindi ko gagawin yun, no? Kasi meron ako sariling sistema, yun yung nilalagay ko sa indicator, no? So again, MEXC, download nyo na yan, ASAP. Kasi the more na dinidelay nyo yan, the more na hindi mo siya matututunan. Download mo na, soon, ilalabas ko indicator, trade mo. Yun lang, no? So maraming salamat. God bless.